Magandang araw po. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoon Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinag-uutos ng Panginoon na ituro sa mga gagawing alagad upang madala ang bawat isa sa wangis ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Nawa po ay nananatili sa ating isipan ang layunin ng ating mga ginagawa. Ang maibalik ang wangis ng Diyos na nasira dahil sa kasalanan, at magaganap lamang ito sa pamamagitan ng tamang karanasan talaga sa kapanganakang muli, sa pag-aaral sa mga batas ni Kristo at sa pagsasabuhay nito. Ang ating pong teksto sa pagkakataong ito ay mula sa Juan 4:34 hanggang 38. Basahin ko po. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang mga trigo at handa ng aanihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito ay magkakatutuwang kasabihang iba ang nagtanim at iba naman ang umani. Isinusugo kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Sa matalinghagang pananalitang ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ay kinakailangang maunawaan nila ang katotohanan ng dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos at ng kanyang pagpili sa kanila. Ang kaganapang ito ay bunsod ng kanilang pagyayakag sa Panginoon na kailangan ng kumain, pero ipinapakita sa kanila ang halaga ng kanyang mga ginagawa. Karamihan sa mga itinatanim dito sa lupa ay umaabot ng 4 buwan upang mapaganihan. Sa kaharian ng Diyos ay may kakaibang nakita ang Panginoon. Handa na ang mga aanihin. Ang nasa isipan ng mga alagad ay ang pananim sa mundong ito, samantalang sa Panginoon ay ang mga kaluluwang aanihin patungo sa kanyang kaharian. Marahil sa pagkakataong yan ay sinabi ng mga alagad, paano kami mag-aani samantalang wala namang kaming itinanim? At mula sa sinabi ng Panginoon ang kasagutan ng katanungang ito. Totoo ang kasabihang iba ang naghasik, iba ang nag-aani. Isinusugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagalang iba at kayo ang aani sa kanilang pinagpagalan. Ang makikita natin na ipinag-uutos ng Panginoon sa pagkakataong ito ay anihin ang hindi mo pinagtrabahuhan. Anihin ang hindi mo pinagtrabahuhan. At yan ang ipalalagay nating utos number 60. At mamaya ay magbabalik tayo para linawin ang bagay na ito alang-alang sa pagsasabuhay natin. Sa inyong grupo, ang katanungan na inyong pag-uusapan ay ito. Ano ang ginagawa mong hakbang upang makibahagi sa pag-aani? Ulitin ko po, ano ang ginagawa mong hakbang upang makibahagi sa pag-aani? Sige po at magbabalik po tayo mamaya. Magbabalik po tayo para linawin ang bagay na ito. Ang nais kong makita natin dito mga kapatid ay ang Panginoon ay nag-e-expect sa kanyang mga tagasunod na meron silang gagawin. Wala pong patulog-tulog at tamad sa kaharian ng Diyos. Tandaan po natin yan. Lagi kong sinasabi na kung ang isang tao ay tunay na born again, pinanahanan siya ng banal na espiritu at ang banal na espiritong yan ay hindi maaring manahan sa tao na walang gagawin. Pag-isipan natin ang Panginoong Jesucristo nung siya ay binabaan ng banal na espiritu, ganon din ang mga alagad, bagamat ibang mga alagad sapagkat habang nandoon pa lamang ang Panginoon sa kanila, pagkatapos niyang muling mamuhay, ay talagang nais na nilang humayo agad. Subalit, meron namang sinabi ang Panginoon sa kanila
na hindi sila dapat humahayo kung wala ang banal na espiritu. At napakagandang pamantayan niya sapagkat alam niya, unang-una sa lahat, katulad ng ating mga napag-usapan na hindi ka maaring maglingkod sa Diyos na wala kang tipan sa Kanya. Ang pananahan ng banal na espiritu sa isang mananampalataya ay tanda na tinanggap siya ng Diyos bilang katipan. At ang banal na espiritong yan ang mag-uudyok at tutulong sa kanya sa lahat ng kanyang gagawin sa karya ng Diyos. Yan ang makikita natin sa buhay ng mga apostol at dahilan kaya hindi sila pinapahayo ng Panginoon. Pero isang bagay na nais kong makita natin dito, there is an expectation amongst the disciple, but not after a long time. Bakit ko sinabi ang bagay na yan? Sapagkat dapat nating isaisip na sa panahong ito, ang mga alagad na tinuruan ng Panginoon ay nasa mahigit 3 taon pa lamang. Sinasabi ko po yan sapagkat nais kong makita natin ang katotohanan hanggat kailan ang mga totoong tagasunod ng Panginoon ay gagawa ng mga bagay na ito. Mga kapatid, hindi ko ito sinasabi kung ito ay hindi ko ginagawa ng matagal ng panahon. At kung ikukwento ko sa inyo, kung kailan ako nagpasimula na mangaral, na magbabahay-bahay, na nagsisikap tumarabaho ng mga bagay tungkol sa ninanais ng Panginoon, ay malamang magugulat kayo pero hindi ko ipinagmamalaki yan. Ginagamit ko ang patutuong yan nang sa gayon maudyukan ko sana ang mga Kristiyano o kaya ay nagbibigay sa akin ng karapatan na magudyok sa ibang mananampalataya. So dito sa ating pag-uusap sa bagay na ito ay mayroon akong 4 na pangunahing punto. 4 major points na nais kong ibigay sa inyo at ang bawat isa ay nagtataglay ng mga punto para makita natin ang katotohanan sa aking may papaliwanag sa inyo. At ang unang pangunahing punto na nais kong linawin natin ay ito. Mga mahalagang karakter ng tagapag-ani. Mga mahalagang karakter ng tagapag-ani. At sa bagay na ito ay meron po akong 10 punto na ibibigay sa inyo para ipakita sa inyo ang halaga ng pag-uugali sa pag-aani. Kapag pinag-usapan ang tungkol sa pag-uugali, wala na tayong ibang modelo talaga dyan kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kung totoo na ninanais nating maging tagasunod ng Panginoon at maging katulad niya, ay nabanggit ko kanina na ang layunin ng ating mga ginagawa ay upang maging katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Sinabi ko sa nakaraan na nang pumarito ang anak ng Diyos, mag-isa siya sa katawang tao, subalit mayroon ngayong katawan na umiiral. Ito ang misteryosong katawan ng Panginoon, ang kanyang iglesia. Pero ang iglesyang yan ay mga tunay na born again nang sa gayon ay maging tama ang kanilang ginagawa, motibo at hakbang sa mga bagay-bagay. Nabanggit ko rin na nag-e-expect ang Panginoon after 3 years ay mayroon dapat mangyari na pamumunga sa mga tinawag niya sa kanyang ubasan. So ano ang mga mahahalagang karakter ng tagapagani? Number 1, masunurin. Masunurin. Sa pagsasabi pala sa mga puntong ito sa inyo ay inaasahan ko ang nasa isip nyo ay mga totoong born again. Sapagat marami ring masisipag na gumagawa nito, may mga tagapag-udyok, pero ang kanilang motibo ay hindi talaga para sa paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao, kundi ang kanilang pagnanais na pakinabangan ang kanilang maaakay sa kanilang grupo. So, nangangahulugan na kapag sinabi kong masunurin, ay mahalaga sa paggawa, pero nangangahulugan din yan na mayroon siyang itinuturing na leader na alam niya na gumagawa talaga ng tama sa ubasan ng Panginoon. Yan ang problema ng maraming tao sapagkat ang mahalaga sa kanila ay accomplishment, na maaring sasabihin nila may ginagawa sila at ganun din na may pagmamalaki sila. Alam natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay masunurin sa bagay na ito sa kanyang Ama. Pero lagi pa rin nating iisipin na hindi niya ginawa ang bagay na ito hanggat hindi dumarating sa kanya ang Espiritu
ng Diyos. Nais kong basahin sa atin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Sa unang Tesalonika 1:3 at saka sa 8, ito ay may kaugnayan tungkol sa pagiging tagapag-ani. Sabi ni Apostol Pablo, "We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ." So dito ay makikita natin na hindi na lamang ang Panginoon ang ating mapagkukuhanan ng idea sa paggawa ng mga bagay na ito. Maging kay Apostol Pablo ay magandang modelo pagdating sa bagay na ito sapagkat alam natin na talagang siya ay grabing misyonaryo. Ngayon naman ay ang basis natin ay ang kanyang nabalitaan na nagaganap sa mga taga-Tesalonika, na ito yung kanyang pinayunir ng maiksing panahon na kailangan niyang umalis sapagkat matindi ang persecution sa kanya at dito sa mga mananampalatayang ito. Nalagay ang kanyang buhay sa panganib na marahil ay alam niya na hindi pa tamang panahon para isakripisyo ang kanyang buhay. Kailangan muna niyang umiwas. Yan ang ibig ko sabihin. Pero yun nga ang nangyari sa mga sumampalataya sa kanyang pangangaral. Makikita natin ang mga ilang katotohanan na nangyari sa mga taong ito. So hindi na lamang si Apostol Pablo ang ating modelo, kundi maging ang mga taga-Tesalonika tungkol sa bagay na ito. Ulitin ko ang kanyang sinabi sa verse 3. "We remember before our God and Father your work produced by faith." Diyan makikita natin na kung totoong may pananampalataya, ang isang tao ay talagang magkakaroon ng bunga na paggawa sa ubasan ng Diyos. Imposible ang pananampalataya sapagkat maraming nagkiklaim sa pananampalataya na wala man lamang makitaan ng palatandaan. Anong tawag ni Apostol Pablo diyan? Yan ay patay na pananampalataya. Sabi pa niya, your labor prompted by love. Ano po ang kaibahan ng work produced by faith at labor prompted by love? At ang nakikita ko diyan, yung work ay medyo magaan pero pagdating sa labor ay may kabigatan na. Nangangahulugan na itong mga mananampalatayang ito ay hindi namimili ng magaan lamang na trabaho sa ubasan ng Panginoon. Kundi kahit ito ay mabigat, pero dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kaluluwa, ito yung nakikita ko rito, prompted by love. Ito yung mga Kristiyano na hindi lamang pakanta-kanta ng I love you Lord at lahat ng kanilang ginagawa ay emosyon. No, they have a labor prompted by love. Do you have a work produced by faith? Do you have a labor prompted by love? And then sabi pa niya, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Alam niyo, nandito lahat ang napakagandang karakter, pag-uugali, kung gusto mo maging kasangkapan sa Diyos. Pero isukat kaya natin ang ating mga sarili sa mga baguhang Kristiyanong ito. Kung titingnan natin, mga baby ito. Dahil katulad ng sabi ko, hindi naman nagtagal si Apostol Pablo rito. Pero makikita natin na kung ang totoong mananampalataya ay totoong na born again at pakikinggan niya ang udyok ng banal na Espiritu at susundin niya ang kanyang mga natututunan, may paggalang at panginginig siya sa salita ng Diyos, imposibleng walang mangyari sa kanyang buhay. Imposibleng wala siyang gagawin. Imposibleng pang Sunday service lang siya at nagpapakasaya lang sa kanyang sarili. No. Even these baby Christians, kung ituturing ko, ay they already endured in their faith because they know what they believe, they know they have a hope that sacrifice is needed, kaya sila ganito. Yan ang sinasabi ni Pablo sa kanila rito. Minsan maraming Kristiyano, mas marami pang sinasabi sa kanyang sarili, sa ibang tao, kaysa sa hakbang na talagang maging kasangkapan sa pag-aani. Totoo ang bagay na yan. At dito sa mga baguhang mananampalatayang ito na may tuturing, ay makikita natin na talagang grabe sila
sa bagay na ito. Yun ay dahil sa sila ay totoong na born again. Yan ang susi dyan eh. Sa verse 8, sinabi ni Pablo na may kaugnayan sa pagiging tagapag-ani. The Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia, your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it. Gusto ko nga na maging salaminan natin ang ating buhay itong sinabing ito ni Apostol Pablo tungkol sa mga Kristiyanong ito. The Lord's message rang out from you. Ibig sabihin, yung kaunting nalalaman nila tungkol sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, yung totoong naranasan nila mula kay Apostol Pablo, sa ngayon ay nagiging kasangkapan yung kaunting kaalamang yon para umalingaw-ngaw ang mensahe mula sa kanila. Hindi lamang sa Macedonia, kundi sa Akaya. Yan ang sinasabi ni Pablo. Hindi sila umalingaw-ngaw sa loob ng church, umalingaw-ngaw sa labas ng church, sa labas ng kanilang building o kung gusali, kung meron man sila niyan. Ganito ang mga taga-Tesalonikang ito. Sabi niya, your faith in God has become known everywhere. Napapakinggan ng tungkol sa mga taga-Tesalonika kahit saan-saan. Sa magandang patutuo, ha? Hindi sila napapakinggan bilang negatibong patutuo. Ganito ang mga taga-Tesalonika. Sabi pa ni Pablo, therefore we do not need to say anything about it. Dito ay makikita natin na si Apostol Pablo ay masaya at may kapayapaan at may kapahingahan. Bakit? Ito ay bawas sa lugar na pag-iisipan pa ni Pablo. Pupunta ako sa Akaya. Baka mat nakarating si Pablo rito, pupunta ako sa Akaya para mangaral. Hindi na. Nandoon yung mga mananampalataya na mga taga-Tesalonika. Hindi nagkukunwaring Kristiyano yung mga yon. Hindi pa bayang Kristiyano yung mga yon. Mangangaral yung mga yon. Gagawa yung mga yon. Yun ang sinasabi ni Pablo rito. Kaya sa tingin ko hindi lang si Pablo ang masaya rito. Maging ang Panginoon ay masaya sa mga ganitong Kristiyano na alam nila ang kanilang ginagawa at masunurin sila. Alam niyo po, minsan tinatanong ko ang Panginoon, Lord, ginagawa ko naman ito. Ayoko kasing mangaral na hindi ko ginagawa. Ayoko ituro yung isang bagay na hindi ko ginagawa. Nangangaral ako, Panginoon, nagdi-disciple ako, nagtuturo ako. Ano ba ang problema? Minsan ay sinisisi ko ang sarili ko, baka akong may problema. Pero sinikap ko na lahat ng aking mga ginagawa ay may basehan sa Biblia. At ito naman nakikita nyo sa mga pagtuturo ko sa inyo. Pero isang bagay lang ang pakatandaan ninyo, hindi ko kayo bubuhatin para gawin ang mga natututunan nyo at narinig ninyo sa akin. Punta tayo sa verse 2. Masipag. Masipag. Una ay ang Panginoon ay makita natin ang kanyang sinabi. Ano ang kanyang sinabi? I have food that you know nothing about. My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish it. Ano ibig sabihin ng Panginoon sa pagkain niya ang ganapin ang kalooban ng Ama? Ibig sabihin, nabubusog sa diyan. Kauhawan niya, kagutuman niya, ang gawin ang kalooban ng Ama. At kapag ka na-accomplish na ito, ay kabusugan para sa Kanya. Gusto ko nga itanong ito sa atin. Saan ka ba gumugugol ng mahabang panahon o ng oras mo? Sa kalooban ng Ama o sa kagustuhan mo? Sana po huwag tayong magsinungaling dahil wala nang mababago sa atin kapag ka dinadaya natin ang ating sarili o kaya nagrarason kaagad tayo sa ating kaisipan. Maraming ganyan. Kaya walang nangyayari sa kanilang buhay. Tandaan ninyo, nang sabihin ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay nasa 3 taon mahigit lamang sila at pagkatapos itong mga mananampalatayang ito sa Tesalonika ay hindi pa naman sila ganong mga matatandang Kristiyano. Mas maganda talaga kapag kang isang Kristiyano ay agad-agad na isinasalang ang kanyang sarili sa gawain. Pero pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagiging masipag at isang bagay na nais kong maunawaan natin na sa buhay ng mga mananampalataya bawal ang tamad. Tamad sa tamang gawain. Marami masisipag sa ibang bagay.
Bahala na kayong magdetermina sa inyo. Pero saan tayo dapat masipag? Sa gawain ng Diyos o kaya kahit sa buhay natin. Pero huwag nating ilayo ang ating sarili sa obligasyon natin bilang mga pinili ng Diyos. Maging masipag tayo dahil sa palagay ko dito rin sa iglesia ito, sinasabihan ni Apostol Pablo na ang tamad ay huwag pakainin. Ang ating pangatlo ay maagap. Maagap. Ibig sabihin ay hindi siya pabaya at tamad. Masipag na, maagap pa, ay grabe yan. Alam niyo kung hindi pa ninyo naririnig ang patutuo ko tungkol sa bagay na ito, mula nung ako ay nakabalik sa pagiging Kristiyano sapagkat nawala ako saglit dahil marahil sa may plano ang Diyos o kakulangan ng nagtuturo sa akin o ako rin na natangay pabalik sa dati kong buhay. Pero nung ako ay nakabalik, ilang buwan lamang, ay nasusumpungan ko ang aking sarili na kahit mag-isa ako ay lumalabas ako sa pagbabahay-bahay. Natutunan ko ang pangangaral na kahit minsan ay mag-isa ako. Maraming pagkakataon talagang mag-isa ako dahil nakikita ko na maraming Kristiyano, lalo na ngayon, yung dati kong mga kasama talagang masisigasig sa evangelism. Pero ngayon, may iilan-ilan na lamang na talagang gustong gawin ang bagay na ito. Yung mga iba, lantaran na, ayaw na talaga, nasa comfort zone na sila, pero sila pa rin ay kontento sa pagiging ganon. Wala na talagang mangyari. Nakikita ko, dekada na. Mamaya may silver anniversary na sa pagiging Kristiyano o kaya ay century na. Naku po, hindi nakapagmamalaki ang mga ganyang Kristiyano. Ang punto ko po diyan ay kailangan humakbang tayo, maging masipag tayo, maagap tayo. Yan ang mga kailangan natin sa pagiging tagapag-ani kung gusto nating maging tagapag-ani. Ang ating pang-apat ay maging matalino. Maging matalino. Ipinagutos ng Panginoon. Maging matalino kayo gaya ng ahas. At yan ay tumutukoy tungkol sa paghayo ng mga mananampalataya. Pero alam niyo ba, kapag ka ang isang Kristiyano ay talagang na-born again, nasa kanyang banal na espiritu, at kapag ka sinusunod niya ang banal na espiritu, ang una naman diyan ay magti-training yung Kristiyanong yan. Matututo yan ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, may ipapaalala ang banal na espiritu sa kanya kapag ka nahaharap siya sa mga nagnanais pipigil sa kanyang ginagawa. Nakukuha ba ninyo ang ibig kong sabihin? Punta tayo sa ating pang-lima. Masinop. Masinop. Ano ang punto ko rito? Ang pagiging masinop ay kapag ka dinadalhan tayo ng Panginoon ng mga tao ay talagang titipunin natin para pupunta sila doon sa pangalawang hakbang. Tandaan natin ang Great Commission na siya ring pinag-uusapan natin sa bagay na ito ay may dalawang punto. Ang sila ay maakay mo sa Panginoon at sila ay magawa mong alagad ng Panginoon. So yung pagiging masinop ay tinitipon natin yung ating mga inaani at pagkatapos ay tuturuan sila. Kung loloobin ng Panginoon, yan ay maaaring maging iglesia sa ating kapanahunan, magiging pioneering work ng isang mananampalataya. Pang-anim ay may pangitain. You need to have a vision. A vision that is in accordance with the desire of God, yung kagustuhan ng Diyos. Sinasabi ko ito sapagkat doon sa aking pinagmulan na laging pinag-uusapan ng vision, pero nakita ko na sa pamamaraan na at tropeo na ng mga tao ang nangyayari. Pero dito ay kailangan ang iyong ninanais ay walang mapahamak na tao. Nais mo na sila'y makapakinig. Narinig niyo na ba ang patutuo ko tungkol dito sa lugar na kinaroroonan ko ngayon? Nang dumating ako rito, mga 1990, ngayon po ay 2024 na. Para lang may idea kayo. Nang dumating ako dito sa aming lugar, mga 1990, mga ilang panahon ay naglagay ako ng trompa sa itaas. 4 na trompa yon, North, East, West, South, na kung saan ay nangangaral ako sa loob ng kwarto na lahat halos dito ay nakakapakinig. Alam nyo, ang damdamin mo pag ganon, bagamat hindi maalis yung pangamba dahil may pamilya ko at ang paligid namin ay hindi po ito yung
isang maayos na subdivision. Ito ay lugar na marami, lalo na nung mga panahon ay marami rito mga siga talaga. Pero sa akin kasi alam kong kaya akong ingatan ng Panginoon na kung gugustuhin niya na ako'y mabuhay pa, bubuhayin niya ako at talagang naranasan ko yung mga banta sa aking buhay at sa pamilya. Pero ano nga ba ang buhay kung ipagkakait mo sa serbisyo para sa Panginoon? Nakukuha niya? Ano ba ang buhay mo kung ipagkakait mo sa paglilingkod sa Diyos? Eh di wala ring kwenta, walang mangyari diyan. Iyan ang pinupunto ko sa bagay na yan. Kaya mag-isip-isip tayo. Alam niyo, nakikita ko sa maraming Kristiyano, sa halip na sila'y humakbang, ang kanilang iniisip lagi at maninisi pa yan sa iba. Kung ano-anong mga papasok sa kanyang isipan, ipinapasok ng mga demonyo, yun ang kanilang pinapakinggan. Maganda yung sinabi kong yun Sapagkat sa halip talaga ng udyok ng banal na Espiritu, alam mo kung may udyok ka ng banal na Espiritu at susundin mo, makikita ka na nangangaral sa iba't ibang lugar sa salita ng Diyos. Pero kung ang nag-uudyok sa iyo ay masamang espiritu, palagay ko yan ang dala, taglay ng marami. Kaya hindi nila gagawin yung kalooban ng Diyos. Sinasabi ko ito dahil may karanasan ako Hindi ako nagsasalita na mag-uudyok sa iba na hindi ko namang karanasan. Yan po ang katotohanan dito. Anyway, pupunta tayo sa pampito, matalas na kaisipan. Matalas na kaisipan. To have a discernment. Magkaroon ka ng discernment sa mga tao. Ano ito? Baka mamaya makakita ka ng mga uubusin ng panahon mo o kaya ay bahagi rin yan para matugunan ang kanilang spiritual na pangangailangan kung sakasakali. Number 8, masaya na marami siyang kasama. Masaya na marami siyang kasama. Kung gayon ay dapat ikaw ay humuhubog din sa mga ibang Kristiyano na iyong nadadala sa Panginoon. Ang pansyam ay meron siyang focus. Meron siyang focus. Pag meron kang focus, meron kang prioridad. Yan ang ibig sabihin niyan. Number 10, handang matuto. Handang matuto. Kung hindi ka pa marunong, sana ay mag-training ka. Naiisip ko ito dahil tumatanda tayo sa gawain at nasa panahon na tayo talaga na mapanganib at sa mga dulo ng mga huli ng mga huling araw na ito talagang matitigas ang ulo at puso ng tao. Sabi ng Biblia yun At yan ang dahilan kaya hindi mo mapakilos minsan ang mga Kristiyano, hindi mo sila mapakilos. Alam nyo, minsan nadadala ako ng emosyon ko sa mga bagay nito sa dami ng nakikita kong Kristiyano na talagang wala na talagang epekto ang salita ng Diyos sa kanila. Bakit ko sinasabi yan? Sapagkat meron naman silang mga pinagkakaabalahan, yung kagustuhan ng kanilang laman, yung mga bagay na gusto nilang gawin. Yun nga lamang pagdating sa itinuturo ng salita ng Diyos, mga kapatid, doon po ako nanghihinawa sa maraming Kristiyano. Nakakalungkot ng maraming Kristiyano na nagmamahal daw sa Lord at talagang pagkalinggo gusto lang paawit-awit diyan, papikit-pikit. Naalala ko tuloy ang Panginoon nang pumasok sa templo. Palagay ko hindi lang yung mga gumagawa ng parang palengke ang itaboy ng Panginoon, kundi yung mga nagkukunwari sa templo kung ang Panginoon ay nandirito sa ating kapanahunan. Ano po sa tingin ninyo? Ikaw ba yung kasama ng Panginoon na magtataboy sa mga hindi tama ang ginagawa sa templo? O ikaw yung kasama ng mga itataboy niya? Tanong ko ulit, ano sa tingin ninyo? Punta tayo dito sa pangalawang pangunahing punto. Second major points, mga hakbang upang maging mabuting tagapag-ani. Mga hakbang upang maging mabuting tagapag-ani. Minsan pa ipag-isipan natin, ang ating goal sa buhay na ito ay maging katulad ng Panginoon. At sa pagiging katulad ng Panginoon, apat na bagay yan. Sa karakter, sa work, sa motive, at saka sa attitude. Ulitin ko, sa karakter, sa attitude, sa work, at saka sa motives. Yan ang Christ-likeness. Yan ang dinadala sa atin ng mga utos ng Panginoong Jesucristo. At yan, masusukat mo rin ang iyong sarili sapagkat sa ngayon, tayo ay nasa pang-anim na puna. Number 60 na tayo, utos number 60. Inaasahan po na
Yung mga nag-aaral dito ay talagang humahayo na kayo dapat. Kung kayo nagpasimula, hindi na lang iisang taon ang nagugol nyo rito, sigurado yan. Yan ay kung dire-diretso ang pag-aaral ninyo. Pero, ang punto ko dyan, dapat ay meron naman nang nangyayari sa buhay natin. Hindi yung puro aral tayo, pagkatapos ay wala namang nangyayari sa atin. Magagalit na sa atin ang Diyos sa ganyan. So, punta tayo dito sa mga hakbang upang maging mabuting tagapagani. Number one, yung sinabi ng Panginoon, open your eyes. Magbukas kayo ng inyong mga mata. Mga matang katulad ng Panginoon Kristo nakakakita sa nakikita ng Panginoon o nakikita ng Diyos. Nakikita niya yung halaga ng pag-aani na dahil mukhang pabulok na. Alam nyo, dito sa atin o kahit sa mga trigo sa Israel, kapag ka ang palay hindi mo inani, naku mabubulok yan o kaya masisira yan, tutubo yan kung sakali man, pero hindi yan pakikinabangan. At sa tingin ko yan ang isang bagay na ayaw makita ng Panginoon. Kaya kailangan ay makakita tayo, mabubulok na ito, ang sabi ng Panginoon. At ang sabi naman ng mga alagad, nasaan Lord, nasaan, alam nyo, palagay ko hindi ganoon ang mga apostol, ano? Pero maraming Kristiyano, ganon, na hindi makakita. Bulag pa yata hanggang ngayon. Ang ating pangalawa ay paniwala ang gagawa ang Diyos sa pamamagitan mo. Paniwala ang gagawa ang Diyos sa pamamagitan mo. Paniwalaan mo na kaya kang kasangkapanin ng Diyos. Sabi ko nga, pundasyon ng lahat ng ito, na born again talaga dapat ang tao eh. Pero nakakalungkot nga dahil nagising tayo sa panahon na kung saan ay ibang mabuting balita ang napapakinggan natin. Ang problema noon ay hindi talaga Espiritu ng Diyos ang dumating sa marami. Dahil ang Jesus nila ay inaakala nila natutugon sa pangangailangan, maging komportable ang buhay, magiging maayos sila sa kanilang tahanan at walang gagawin. Pero ang Jesus na ipinapakilala ng tunay na ebanghelyo ay ahunin tayo sa ating mga pagkakasala. At isang kasalanan sa Diyos kaya na mabigat na hindi mo gampanan ang iyong pagkaligtas. Hindi ba? Tayo ay may banal na espiritu. Anong gagawin ng espiritong yan sa iyo kung pinananahanan ka? Nako, mga kapatid sasabihin ko sa inyo, ang totoo sa nakikita ko sa marami, hindi talaga na born again. Hindi talaga na born again. Kaya lang, na-offend sila na sabihin mo yan sa kanila. Sinasabi ko na sa kanila yung mga palatandaan ng pagiging tunay na born again, pero ililis nila ang kanilang sarili, sasabihin nila sa kanilang mga bibig at patutunayan na sila ay born again, pero pagdating sa pamumuhay at gawa, wala talaga. At yan ang problema ng ating kapanahunan. At sasabihin ko, kahit sa atin, kahit sa church, ay ang dami hindi talaga born again, pero ipinagpipilitan na sila'y born again at kung ano mga sinasabi. Kasinungalingan, ipagrarason mo, hindi totoo. Born again ka, my God. You are going to hell. Pupunta ka sa impyerno dahil lamang sa pride mo, hindi mo mabasag-basag. Bakit ko sinasabi yan? Sapagkat kung ikaw ay may espiritu ng Diyos, sinisigurado ko, hindi ka mamuhay na kampante sa mundong ito at masaya at inaakala mo na yun ang buhay ng Kristiyano. Lalo na kapag ka nag-aral ka nito. Alam niyo, minsan ang encouragement ko, may kaunti sa church dito sa True Bread Christian Fellowship. Pero ang dami ko pong mga tinuturuan na hindi taga rito sa amin na minsan na-encourage pa ako sa kanila. Sa totoo lang po, ganun ang damdamin ko. Mga kapatid, kung ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, paniwalaan mo, gagawa ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Kung ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, mapagtanggap ka ng kaayusan ng buhay mo, hindi yung parang lalaban ka o kaya ayaw mo, lilihis ka. Wala yan. Sa tingin ko, bahagi ka isang araw ng sasabihan ng Panginoon, away from me, you evildoers. Ano ang evildoers? Hindi tinutupad ang mga sinasabi ng Panginoon sa mga mananampalataya. Mga kapatid, isipin nyo, ito ay pribilehiyo na makapaglingkod sa hari ng mga hari. Pero ang concern mo, buhay mo. Self-centered ka. Ugali yan ni Satanas. Nakasentro ang kanyang sarili sa kanyang sarili.
Siya ang dapat, siya ang pakinabangan niya dapat. Hindi ganyan ang tunay na Kristiyano. Pag ang Kristiyano ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos at nahuhubog ng tama, natuturuan ng tama, may mangyayari sa buhay niyan. Magiging kasangkapan niyan ng Diyos. Sabi ko nga, isipin nyo, napakaiksi ng panahon natin sa mundong ito. Ipinagpapalit lang ng marami ang sandaling buhay sa mundo ito sa buhay na walang hanggan. Bakit? Ayaw mong kumilos, wala kang gagawin. Maniniwala pa ako kung may kapansanan ka, hindi mo na kaya. Pero marami akong nakita na dumating na sa punto na wala ng kakayanan, hindi na kaya. Pero nung panahon na malakas pa, walang ginagawa. Sadyang wala talagang pagbabago. Ang salita ng Diyos, humahaging lang sa tenga. Alam nyo, mga kapatid, ito ang totoo. Ang Diyos, alam niya ang pangangailangan natin. Pinapadala niya yung kanyang mga salita. Titignan niya kung talagang gagawa at kikilos tayo at hahakbang. Pero alam niyo ba kung ano ang isang bagay na hindi gagawin ng Diyos, maging ng banal na Espiritu? Yung ikaw ay buhatin na pagawin at puwersahin sa kanyang kalooban. Sa Diyos, pag hindi ka willing at masaya sa iyong ginagawa, hindi nagdadala ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya pinapadala lang ng Diyos ang kanyang salita sa pamagitan ng mga mangaral, hinahamon tayo sa mga bagay na dapat nating gawin para maging kasangkapan ng Diyos. Pero kung wala, wala talaga. Number 3, magkaroon ng habag sa mga hindi ligtas. Magkaroon ng habag sa mga hindi ligtas. Isa pa ito, may puso ba talaga tayo sa mga hindi nakaranas ng kapatawaran sa kanilang kasalanan? Kung iniisip mo na taglay mo ang solusyon, ano ang solusyon? Si Jesus sa buhay mo. At alam mo ang ebanghelyo, anong gagawin mo? Itatago mo yan? Ihuhukay mo yung talento mo? Patay ka sa Panginoon. Nasa talinghaga yan, yung naghukay ng kanyang talento. Ipinagpauna ng talinghagang yon na itatapon sila sa lawa ng naglalagablab na asupre. Pang-apat, isipin ang halaga ng bawat kaluluwa. Isipin ang halaga ng bawat kaluluwa. Sa bagay na ito, malalakay sabi ng Panginoon, "What shall it profit a man if he gains the whole world yet forfeit his soul?" Hindi tatanggap ang Diyos ng buong kayamanan ng lahat ng universo kapalit ng isang kaluluwa. Hindi mo yan mapapalitan sa Diyos. Hindi niya kailangan yon. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaluluwa na makasama niya sa walang hanggan. Pero mayroon siyang mga pinagkatiwalaan para magdala sa kanila. Katulad mo, kung nadala ka ng tama sa gawain at alam mo na tama, anong ginagawa mo? Ibinabahagi mo ba? Kung hindi, ay dahil wala kang udyok ng banal na espiritu, wala kang pagpapahalaga sa kaluluwa ng mga tao. Panlima ay sanayin ang sarili sa paraan ng pag-aakay. Sanayin ang sarili sa paraan ng pag-aakay. Pang-anim ay humayo. Humayo. Ito yung problema ng marami. Dami ng alam, pero walang hakbang. Alam mo, pagka hindi ka humakbang, yung kaalaman mo, may spoil yan. Mabubulok yan. Nakita ko yan sa marami. Yung naituturo sa kanila, nawawalan na ng ng ayos. Kung saan-saan na pumupunta ang nasa isip nila. Kasi may mga halong paglihis sa kanilang sarili sa katotohanan. Yun ang problema. Mga kapatid, hanggat hindi mo hinahakbangan kung may pagkakataon ang iyong natututunan, mapapanis yung kaalaman mo. Mapapanis yan. At hindi yan pakikinabangan. Humakbang ka. Pero sa totoo, nagdududa na ako sa mga Kristiyano na pag umabot ka ng 10 taon, walang nangyari sa buhay mo. Kapraningan na, naaasa ako na next year, sa susunod na buwan, hahakbang ka pa. Hindi na kapani-paniwala. Kahit ang Panginoon, mahirapan ka na magkonbinsi. Kaya ganito ako magsalita eh. Dahil karamihan sa mga Kristiyanong nakikita ko, wala na talagang hakbang. At ang mahirap pa, pagka Sunday, ang daming patutuo na akala mo talagang totoo na humakbang. Mga kapatid, nakakalungkot po ito. Dahil
Ewan ko kung itinuturing nyo na itong mga pananalitang ito ay para maudyukan tayo na gawin itong nais ng Panginoon dito na ipinag-uutos niya. Humayo at anihin ang hindi mo pinagtrabahuhan. Number 7, tulungang lumago ang mga naaakay. Tulungang lumago ang mga naaakay. Ito pa ang isa, dito sa ginagawa ko, siguro hindi na lang 200 ang talagang naturuan ko tungkol sa mga batas ni Jesucristo at mga ibang aralin sa banal na kasulatan. Pero nakikita ko, iilan lang ang talagang nananatiling tapat na ginagawa yung natutunan nila mula sa akin. Iilan-ilan lang. Ang dalangin ko nga rito sa parang mga frustrations na ito, huwag akong panagutin ng Panginoon. Alam niya ang aking puso. At patuloy naman akong gumagawa. Sa totoo lang po, ngayon ay halos araw-araw ang aking pagtuturo para tulungan ang mga tao sa paglago tungkol sa bagay na ito na pinapaniwalaan ko ito yung tama, hindi ito maganda. Ito yung tama. Sa iba maganda, no? Hindi ito maganda. Ito yung tama. Ang daming magaganda sa mundong ito. Kaso lang sa mga nagmamadali sa pagtuturo ng 70 utos ng Panginoon Kristo, marami ay hindi nakakatagal. Pero ang nakikita kong sikreto, sa mga hindi tunay na na-born again, ang mga ganitong pag-aaral, kababagutan nila yan, magsasawa yan, mahihirapan yan, magrereklamo yan. Ang gusto niyan, yung bilog-bilugin mo ang mga utak at pagkatapos ay i-entertain mo sila, patatawanin mo sila, walang pagseseryoso sa nais ng Diyos. Yun ang gusto ng maraming tao at nakahula naman yon. Yan ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Darating ang panahon na ang mga nakikinig ay hindi na makikinig ng tamang aral. Salit mangangalap sila ng mga guro nakikiliti sa kanilang mga tainga. Yun ang uri ng panahon natin. Yun ang uri ng panahon natin. Punta tayo dito sa mungkahing paraan ng pag-iibanghelyo. Mungkahing paraan ng pag-iibanghelyo. Tandaan natin ang isang katotohanan sa paglapit sa mga tao, iba't ibang oportunidad yan, iba't ibang kaganapan yan. Kaya nga dapat ay talagang matalino tayo, alam natin kung paano mag-approach. At ang approach natin na hindi para itaboy, kundi sila ay akayin dito sa ating pinaniniwalaan. So number 1, tungkol sa Panginoong Hesus. Tungkol sa Panginoong Hesus. Lagi nating tandaan, ang Panginoong Hesus ay solusyon ng kasalanan. Kung ang inaalok mo sa tao, si Kristo ay kapayapaan nila at kaginhawaan nila sa mundong ito. Sasabihin ko na po, hindi yan ang Jesus ng Biblia. Dahil ang problema talaga natin, kasalanan. Maraming tumanggap kay Jesus. Tingnan nyo, hindi nahahango sa kasalanan, hindi mabigat ang kasalanan sa kanila, dahil meron silang ibang tinanggap na Jesus at ibang espiritu dahil sa ibang mabuting balita. So dapat ang Panginoon ay solusyon sa kasalanan ng sangkatauhan. Pangalawa ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung maalala nyo, isa yan sa mga utos na pinag-usapan natin. Go preach the kingdom of God is near. Matthew 10:6 or 7. Ipinapapangaral ng Panginoon ang tungkol sa paghahari ng Diyos dahil pag pumasok yan sa kanin ng Diyos, alam niya kung sino ang hari at dapat niyang malaman ang mga batas ng hari. At higit sa lahat ay dapat niyang maisabuhay. Simple at madaling maunawaan. Simple at madaling maunawaan. Dapat ang ating mga ginagamit na pag-iibanghelyo ay simple at madaling maunawaan pero hindi ikinokompromiso ang katotohanan. At ang bagay na yan ay malamang sa susunod na natin magagawa sa pamagitan ng discipleship natin. Madali ring magbahagi kapag tinanggap ang mabuting balita. Alam nyo, yan ay pinag-aaralan o napag-aaralan na lamang pagkatapos. Sabi ko rito mga kapatid, avoid alluring people offering an easy gospel. Avoid alluring people offering an easy gospel. Dahil hindi yan makakatanggap ng Espiritu ng Diyos at mananagot ka ng malaki sa Diyos. Preaching another gospel, a different gospel, a gospel that doesn't save people from their sins and sinning is a very dangerous gospel.
ikaw ay magiging kasangkapan ng dyablo. Paano mapanatili ang mga inani? Mahalaga po ito. Paano mapanatili ang mga inani? Bagamat ito ay nababanggit ko na doon sa aking mga sinasabi, meron tayo 10 punto na matatanggap dito. Ito ibibigay ko sa inyo. Number 1, mabilisan na po. Kailangang makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Naisip ko to marahil sa mga evangelism o kapag ka sila ay naging bisita natin sa church. Number 2, tawagan o i-text para sa iyong pagdalaw. Number 3, bisitahin bago matapos ang 3 araw kung maaari. Number 4, tiyakin ang kaligtasan ng iyong kinakausap. Tulad nga niyan, kailangan alam niya na sa kasalanan siya nililigtas ng Diyos, hindi sa pangangailangan. Panglima, ipaalam ang pagnanais na matulungan siyang lumago sa pamamagitan ng maliliit na grupo. Pang-anim, makipag-ayos ng lingguhang pagkikita para sa Bible study. Pang-7, alamin ang kanyang mga nais ipanalangin. Pang-8, regular na isama sa panalangin. Pang-9, tulungan siya sa mga bagay na kailangan niya sa paglago. Pang-10, sanayin siya upang matutong mag-akay at magturo sa iba, maging kasangkapan ng Diyos sa kanyang ubasan. Ang mga ibinigay kong ito sa inyo ay mahalaga para mapanatili ang ating mga inaani. Actually, ito yung process ng discipleship na kailangan ay ginagawa natin sa ating mga inaani. Ano ang pag-uugaling dinadala sa atin ang utos na ito ng Panginoon? Humayo at anihin ang hindi pinagtrabahuhan. Ang pag-uugali dito ay ang tinatawag na accountability, pananagutan. At yan yung sinasabi ko kanina na kailangan tanggapin natin na responsibilidad ang utos na ito ng Panginoon. Kailangan ay humayo tayo, hakbangan natin para hindi tayo managot. Tandaan natin ang ibinigay na posisyon sa atin ng Panginoon sa bagay na ito. Tayo ay ambasador na kailangan magsalita ng alang-alang sa kaharian ng Diyos. Tayo ay mga saserdote na kailangan magturo sa mga tao ng kaharian ng Diyos at tayo ay nasa kaharian ng Diyos. We are kingdom people, mga kapatid. Sa ngayon ay pupunta tayo dito sa ating mga pangwakas na katanungan. Hinihiling ko na iyukunin ninyo ang inyong mga ulo at pakinggan ninyo ang mga katanungan ito para sa ating personal na evaluation. Nagkaroon ka na ba ng pagnanais na gamitin ng Diyos sa pag-aakay ng mga kaluluwa? Nakikinita mo ba ang kahihinatnan ng taong hindi makapasok sa kaharian ng Diyos? Ano ang nakikita mong mga hadlang sa iyo ngayon upang maisagawa ang utos na ito ng Panginoon? Nalalaman mo ba na makakapag-akay ka lang ng kaluluwa sa kaharian ng Diyos dahil sa kagustuhan ng Diyos at ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Dito po tayo magtatapos sa ating ginagawang pag-aaral sa utos na ito. Nawa ay patuloy na sumagana sa atin ang habag, pag-ibig at biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Magandang araw po sa bawat isa. God bless po sa inyo.